Sa basura. Ay, kausapin nga natin ang pinakamayamang opisyal ng gobyerno. Sa pangalan lang. Si MMDA Chairman Don Artes. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Magandang morning. Si Katunying po sa Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, at sa inyong tagapakinig. Opo, ang sabi po ni Secretary Vince Dizon, crisis na. Sabi po ng Pangulo, critical. Pagka ang MMDA po, sa perspective po ninyo, dahil tanaw na tanaw nyo sitwasyon sa Metro Manila, how would you describe the problem? Well, sa amin po, I can speak only sa Metro Manila. Opo. We acknowledge na may problema, pero hindi pa naman po siguro maabot sa level ng crisis. Tama po si Presidente, critical, dahil nakikita niya po yung mga basura na nauuwi sa waterways. So, kailangan pa po talagang mag-step up. Pero, sabi ko lang, Katunying, Ka Jerry, dito po sa Metro Manila, malaki na po yung improvement ng pag-handle. Pagsunod sa responsableng... Opo, kasi po noong siguro mga 4 years ago, nasa 10,000 po yung basura natin. 10,000 ngayon po, metric tons? Opo. Ngayon po, per day po yan. Ngayon po, nasa 8,000 plus lang tayo, 9,000. So, nababawas. At tingin ko naman po, hindi po yan nauuwi sa waterways. Kasi dati naman lang may nauuwi sa waterways. So, yung nababawas po, we think na yung mga programa natin, lalong-lalo na po yung sa reduction, sa recycling, may mga programa po tayo tulad noong basura, pinapalit po natin ng grocery. Yes. World Bank funded project na ikot na po natin sa napakaraming barangay. At yung Yes to Ayos campaign natin na nagko-call po ng behavioral change. Chairman, itong mga basurang ito na nakikita natin sa mga waterways natin, yung nakita natin sa Redemptorist, nakakapagtaka para makaipon ng ganyang napakaraming basura. Ganyan pa ba ano matawag doon? Walang patumanggang pagtatapon ng basura ginagawa natin. Sabi nyo nga, medyo nag-improve na. At saan ba galing? Saan ba galing? May mga nakikita ba kayong source ng mga basurang yan? Well, makikipag-coordinate tayo sa DNR para malaman yan. Saka siguro sa National Solid Waste Commission para matignan kung saan talaga. Kasi yan po ay galing sa labas. Yung outfall naman po namin dyan, napakaliit, yun lang pong creek along Rojas Boulevard. So wala pong panggagalingan ng ganyang basura. At kung makikita niyo po, puro styrofoam, kawayan. Wala naman po kaming... Kawayan? I mean, wala po gumagamit yan dito sa Metro Manila. So, obviously, galing po sa labas, coupled with the fact na nag-high tide, tapos po, yung hangin po at yung alon ay galing sa labas papasok. Ipinasok sa Redemptorist. So, pinasok lang po siya sa Redemptorist. I can say na hindi po galing yan sa Metro Manila. Pong mga basura po na yan. Saan posibleng galing? Manila Bay? Yan po yung kailangan pong imbestigahan kung saan exactly galing. Pero definitely, galing po yan sa labas ng Manila Bay. Pumasok lang po, dala po ng alon. Which by the way, as of yesterday, 3 p.m., naka 90 na po tayo. More than 1,200 400 net, tingnan ko lang po yung figures ko. Pero more than 90 trucks na po tayo nakakot. Grabe, parang kwan lang yan, parang magkapit bahay, ano? Ang linis-linis. Hindi naman 100% malinis ka man, tapos tinambakan ka ng basura nung kapitbahay mo pagkatapos talaga. Tapos ikaw maglilinis. Nung basurang itinambak ng kapitbahay mo sa'yo, di ba nakakainis yun? Ang problema, kung basura lang minsan pati mga daga sa kapitbahay, pupunta na rin sa'yo. Dahil parang ganun, ano? hawa ka. Mahawa ka.
As of 3 p.m. po, 96 trucks, equivalent to 1,265 cubic meters or 418 metric tons na po yung nahakot kahapon. Mga gaano karami pa estimate ninyo na natitira? Baka po matapos natin today or tomorrow, simot na simot, gawa ng malaking bagay po yung pinadala natin na trash skimmer po. Mabilis po siyang kuha ng basura po. Opo, doon po sa buong problema na to, 'di ba? Yung collection, may disposal, pero doon sa bahay, meron talaga tayong problema doon. Hindi pa rin naman talaga sumusunod ang marami nating kababayan sa pagtatapon sa tamang tapunan. Ngayon, may nabasa akong article na ang Metro Manila Council daw ay nagpasa ng isang resolusyon para taasan ang penalty sa improper waste disposal o garbage disposal. Tama po yan. Meron na pong Metro Manila Council resolution na lalayon na taasan ng penalty. Kasi po sa ngayon, nasa 500 lang yung multa. Ang gusto po ng ating council ay itaas sa 5,000 at 2,500 para po sa paperos. Dahil yan po yung limit na itinakda under local government code. Kailan po ito papatupad? Kailan po ito i-implement? Kailangan pa po ng individual resolution po or ordinansa ng mga cities. So, sa susunod po na MMC meeting, kami po ay makikipag-ugnayan sa ating mga mayors para po malaman kung meron na po silang mga ordinansa na nag-i-increase ng penalty. Opo. Tingin nyo ba makakasolve to ng problema? Well, tulad nga po na nasabi ng ating Pangulo kahapon, kailangan po kasi balansihin. You have to provide yung magandang sistema ng collection. Dapat alam kung saan itatapon, anong oras, at dapat po kolektahin talaga ng LGUs. Sa tingin ko po, kung talagang may sistema ang isang LGU na maayos, dapat lamang po siguro na itaas yung penalty. Pero kung ang isa pong syudad or isang LGU hindi maayos yung sistema ng pangungulekta, I don't think dapat i-penalize po yung tao o yung mga ating mga kababayan dahil sa failure ng sistema ng gobyerno. So, case-to-case basis po siguro yan. At makakapagsabi po niyan mismo ay yung pong LGU. Kaya nga po, pag-uusapan po namin yan sa next week. May Metro Manila Council meeting po kami. Siguro kung gagawin ng LGU yung papel niya, tapos may ordinansa, ang susunod na challenge yan, implementation. Ayun. Chairman. Opo, tama po yun. Implementation. Dahil tulad po sa Metro Manila, na kahit po itaas natin ang penalty, hindi naman po natin kayang bantayan lahat ng waterways dito. Kalimitan naman po nagtatapon yan sa gabi. Pero Chairman, meron kayong high definition na kwan dyan, di ba yung pinuntahan natin, yung pinasyal nyo pa ako? Walang kawala dyan eh. Pagka, mga camera. Camera. Problema po, hindi po lahat ng creeks and waterways CCTV po. Lagyan nyo na, baka kailangan natin yan. Opo. Meron po tayo pero maikling portion lamang po para bantayan lang po yung pagtaas ng tubig. Pero paminsan-minsan po may nahahagip tayo. I think nasa 200. Para sa tubig pala yon. Para sa pagtaas pala ng tubig yon. Chairman, alam nyo, ako naniniwala ako pagka may mga nahuli kayo tapos namultahan na iiyak yung mamumulta at ipapalaganap natin sa mga barangay na may mga hinuhuli talaga dyan. Ewan ko lang. Ganun po ang ginagawa ni GM Torres. Ayun. Pag may nahagip po sa CCTV cameras natin, whether sa kalsada o sa waterway na nagtatapon, pag wala po kami enforcer doon, hindi po sila mahuhuli. Pinatrack po natin yan, pinahanap po natin sa barangay. Pag nahuli na tunton, na kilala,
ini-issuehan po yan natin ng ticket. I think per data ni GM Torre, nasa 200 na po. 200? Yan po nahuli natin sa CCTV, which is maliit na, napakaliit, pero at least nagsaset po ng example. Kailangan talaga maramdaman ng tao na pagka gumawa siya ng kalokohan, may paglalagyan siya. Mr. Chairman, maraming salamat po. Thank you, Chairman. Magandang umaga po. Salamat po. Morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Si Chairman Don Artes ng MMDA.